Nang matalo ulit ang Minnesota kontra naman sa Sacramento Kings, binuo ng mga fans yung mismong team nila, yung Minnesota. Hindi nagustuhan yun ni Anthony Edwards na tinawag niya pang disrespectful yung nangyari. 4 na sunod na talo na ngayon ng Minnesota, 3-7 pa sila sa last 10 games. Bagsak pa sila sa number 12 ng standing. Base pa kay Edwards, akala niya yung identity ng team ay defense, kaso hindi ganun na nangyayari. Base pa sa kanya, malambot yung team or yung mga player. Hindi sila nag-uusap na maayos dahil na rin parang bata sila naglalaro. Iba-iba rin kasi yung agenda. Na kung hindi nila aayusin yung problema, talagang babagsak sila. Yung komento pa ni Edwards sinundan ng comment ni Kevin Garnett na dapat hindi tinrade si Towns at si Rudy Gobert na lang yung binitawan. Hindi gugustuhin ng Minnesota na bayaran si Gobert ng malaking pera. Hindi pa nila maititrade si Rudy Gobert until next season dahil nga kakapirma pa lang niya ng contract extension nung magsimula yung mismong regular season noong October. Minsan naawa na rin ako kay Tito Rudy kasi lagi siyang tampulan ng sisi mula player hanggang sa mga media sa yung sinasabing problema sa Minnesota. Sa sinabi kasi ni Edwards na yung defense nila yung problema, na hindi sila nag-uusap sa loob ng court at parang bata kung maglaro na merong sariling agenda, ang mukhang pinatatamaan niya si Rudy Gobert. Hindi naman kasi sa tamang hinala pero kita kasi yun sa mga clip. Sa sinabi kasi niyang akala niya yung identity ng team ay defense at internally din yung problema, ang Minnesota ay top 9 pa sa buong liga sa points allowed this season. Number 12 sila sa defensive rating pero pang 19 sa offense. Kahit nasa number 12 ang Minnesota at 4 na sunod na talo na, plus 0.9 pa rin sila sa points differential. Malaking bagay na nawala si Towns sa team. Halos napalitan naman yun ni Randle. 21.6 rebounds, 4 assists, 34% sa 3-point area. Mas nakakalamang pa nga si Randle dahil sa kanyang playmaking at isa pa sa spacing din ng team. Dahil may problema rin naman si Karl Anthony Towns sa New York. Nakakascore sa kanya sa loob ng paint yung mga katapat niya. Kung naalala nyo pa dati, after ng pandemic, nasira yung samahan ni Gobert at ni Donovan Mitchell. Nababawasan pa noon ang possession ni Gobert dahil hindi siya pinapasahan or naging limitado. Dito naman sa Minnesota, napuprostrate si Gobert kapag nakakay Randle ang bola dahil hindi ipinapasa sa kanya kahit naka-lockdown na siya sa ilalim. Hindi tulad ng ginagawa dati ni Towns. Sa clip na naasar si Edwards dito kay Gobert versus Raptors, hindi naman talaga kasalanan yun ni Gobert. Open siya sa ilalim tapos ang bantay niya pa mismatch at ito nga ay si Barnes. Pero ang ginawa ni Randle nun, pinabalik niya or pinalabas niya si Rudy Gobert imbes na ipasa. Ayun, natawagan ng 3 seconds. Pinagtawanan pa si Rudy Gobert ang kanyang mga ka-teammates sa bench nung natawagan siya ng 3 seconds at nung si Edwards naman sinisita si Rudy Gobert. Naging isip bata pa noon si Rudy Gobert dahil after nung 3 seconds tinatawanan siya ni Scottie Barnes. Kaya ang ginawa niya, tinira niya sa kabila habang crucial game pa yun. Tabla ang score na bigyan niya pa ng free throw si Barnes. Lalong lumala yung feud sa pagitan ni Towns at ni Gobert. Ang problema talaga ng Minnesota ngayon yung chemistry nila sa pagitan ng dalawang player. Natatalo sila dahil nga hindi maganda yung samahan ni Towns at ni Randle. Buti nga si Edwards hindi niya sinisi yung chemistry. Meron kasi dating sinabi na kaya hindi pinapasahan si Gobert ay dahil meron siyang bad hand. Sa haba kasi ng mga galamay niya, hindi niya maayos na nasasalo yung bola or kung masalaw man niya, makukuha niya yon kapag mga shorter pass. Kontra sa mga longer pass, mas effective kasi si Gobert dun. Si Randle yung bago sa team, siya yung nagbibigay ng instruction kay Gobert. Mas better decision naman kasi talaga yung ginagawa ni Randle na tinuturo niya kay Gobert. Kaso nga lang, hindi sinusunod kaya nagkakaroon ng error. Kumpara dati kay Towns, napapabayaan na lang niya yung diskarte ni Rudy Gobert. Dahil sa hindi nagkakaintindihan si Gobert, si Randle nagkakaroon ng error sa crucial time pa mismo. Ito siguro yung legit na chemistry yung issue at hindi yung physics yung problema. Hindi rin fit di umano itong si Randle sa Minnesota kasi nga naapektuhan nun si Rudy Gobert.